Ako po si Aimee, 25 taong gulang. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan to, pero para po sa mga anak na akala nila ay kalaban ng nanay nila, ito po ang kwento ko. High school pa lang ako noon nang una kong makilala si Miguel. Gwapo, mabait, matalino, yung tipo bang parang lumabas sa Wattpad. At sa mata ng isang batang kagaya ko na galing sa istriktong tahanan, siya ang unang kalayaan na naramdaman ko. Pero simula pa lang, ayaw na sa kanya ni Mama. Huwag mo na yung seryosohin, Aimee. Hindi lahat ng lalaking mabait sa simula, totoo hanggang dulo. Masasaktan ka lang dyan, anak. Pero syempre, hindi ko siya pinakinggan. Akala ko, pinipigilan lang niya ako. Nasilosa siya, nakontrolado niya ako. Hanggang college, kami ni Miguel. Pati kurso ko, sinunod ko ang gusto niya. Lumayas ako sa bahay nang ipagpilitan ni Mama na tapusin ko ang pag-aaral bago tumira sa lalaki. Hindi mo na ako ina kung aalis ka. At umalis ako. Pinili ko siya. Iniwan ko si Mama. Sa una, masaya. Laging may flowers, good morning, text, yakap. Pero habang tumatagal, unti-unti siyang nagbago. Naging mainitin ang ulo, naging siloso, hanggang sa numating ang gabi na sa halip na yakapin ako, sinaktan niya ako. Hindi ko masabi kahit kanino. Wala na rin kasi akong matakbuhan. Wala na akong mama, wala na akong tahanan. At kahit ilang beses akong pinilit ngumiti, alam ko sa sarili kong wasak na ako. Nawalan ako ng trabaho, iniwang wala sa gitna ng gabi, hanggang sa isang araw, bumagsak ako sa CR. Walang makapitan, walang tatawagan. At doon ko naalala ang mama ko. Yung boses niya sa likod ng bawat sermon, yung kamay niyang matigas pero laging nakasalo sa bawat pagkadapa ko. Yung mata niyang laging alerto kahit antok na antok. Gabi ng Marso 17, nagising ako sa ospital. May kamay na nakahawak sa akin, magaspang, mainit. Pagtingin ko, umiiyak siya. Si Mama. Sabi ko naman sa'yo eh. Pero anak pa rin kita. Hindi ako nakapagsalita. Ni hindi ko siya matingnan sa mata. Pero ang yakap niya, walang tanong, walang galit. Tanggap lang, buong buo. Katulad pa rin ng dati. Ngayon, unti-unti ko nang binubuo ang sarili ko. Hindi na ako kay Miguel humihingi ng lakas, kundi kay Mama na. Siya ang kasama ko tuwing therapy, siya ang naghahanda ng lugaw ko tuwing nangihina pa ako. Siya ang sumasalo sa akin ngayon, kagaya ng dati, na para bang hindi ko siya sinaktan, hindi ko siya nilayuan. At sa bawat gabing hindi ako makatulog sa guilt, hinihimas lang niya ang buhok ko. Sapat na bumalik ka. Ako na ang bahala sa mga sugat mo. Hindi ko siya agad pinili. Pero siya ang hindi kailanman namili kung kailan lang ako mahalin. Kaya sa mga katulad kong anak na ang akala'y hadlang ang ina sa kalayaan, baka hindi niya kayo pinipigilan. Baka pinoprotektahan lang niya kayo sa sakit na hindi pa ninyo kayang labanan. From Aimee.